So, kung sa Cebu Pacific pa, we will fly ahead of schedule so that we can arrive early later. Okay? So, hindi na po magpa-energizer. Kaya balaan ko na ang talk ni Director Johnny will be the energizer itself, no? Okay, kanami pala nga ma-validate natin ang aton nga mga nabatian, mga ginag-istoryahan with the basis kung ano gid bala ang matuod sa da. So that's why when we were discussing ining Anti-Custodial and Investigation Act of 1995, you were paying so much attention because it is validating a lot of learned experiences that you have had. Okay, so this time, I think we will now be shifting into the new topic for discussion, and this will now be about the anti-torture law. Okay, so thank you, Chris. While na-prepare ni Chris ang presentation, by the way, I'll be covering Republic Act 9745 or the anti-torture law. Pero before ako mag-proceed, shout out ko lang anay sa mga kasimanwa ko. Kay naway kong si Ma'am Leonora, si Ma'am Dueñas, kag ang akon pinalanggaan na maestra sa Filipino, si Ma'am Ilustre. Hindi na ako mag-Filipino, ma'am, kaya kasi mamagkakaroon bawion ng grade ko sa and I'm happy nga represented with ang taga-Dingli. Of course, si Ma'am Leonora sa amang kuwan sa muna sa dati kita ma'am na dati. Pero sa Dingli Agricultural Technical College, sumulihin na ISCOF, Sobong Isofist. Pero kung mag-inistorya, dati kung di ako nagagawa. Pero nag-ISCOF, Anyway, may Feliz. May kasi ni Ma'am Clavel, ni Sir Clavel. kasi naman sa kasran ni Ma'am Peli. Okay, sa liwat ngayong hapon, medyo makatuluyo ang oras, 1:30. Kung daw matulog, okay lang. Right to rest. Right to rest is a basic human rights. Ang pangayon, kulang hindi lang maghurag o kay our rights, nag-end siya kung di mag-start ang rights ng other people. So, kasi karon magahuran siya. Pero you can rest, of course. We'll make this light as possible. This is Republic Act 9851 or the anti-torture law. The right or freedom from torture or ang kinamatarong natin para hindi ma-torture is an absolute right. Okay? Ang panawag sini kung kaisa non-derogable right. Meaning, even in times of emergency, even in times of war, ang kinamatarong natin na hindi pag-subject sa torture dapat respetuhon. Okay? It is absolute. Ang Pilipinas signed the Convention Against Torture, but for a long period of time, buhay kita sang lahi sa Pilipinas nga nag-penalize ang torture. So kung may kaso sang una sang torture, ang gina-file, ang kaso na makita sa revised penal code like physical injuries, attempted homicide or murder, or frustrated homicide or murder, as the case may be. Because ang principle sa lahi is how bad ang act. Bisan ano ba nakalain? If there is no law punishing such act, that act is not a crime. So sa una, wala sang krimen sa Pilipinas na torture. Not until Republic Act 9851 was signed into law last December 11, 2009. So sa subong, may torture na kita. Nga, so, now, torture
is not similar to murder, to homicide, or to killing. Torture is not also all about pain. Kaya kumagambal kita na torture, may pain din na siya. It is not only about pain. Torture is about power. It is about authority. Nablang pag gusto ako kung anong himuon ko sa imo, kay may poder ako. Okay? Ikaw ya wala. So, ang ginhambal ko kagina, Republic Act 7438, at ining anti-torture law, ang pwede sini makasuhan, mga tao nga may poder ka otoridad. Okay? Second, ang pwede lang na makaakusar sa torture, mga tao nga deprived of liberty. Okay? Meaning, they are detained, they are under the custody of another person. So kung wala kayo mo na-detain, wala kayo mo na-preso, possibly hindi mag-apply ang anti-torture. Iban na kaso, but not torture. O Republic Act 9745. Okay. So let's start. May mga salient features ang anti-torture law. So, classify ang torture into three. Tatlong klase. May physical, may mental, kag may other forms of torture or ginatawag nila cruel, inhuman, or degrading acts. Okay? Physical, mental, or psychological, and para ako sa lang other forms of torture. Okay? Degrading, cruel, and inhuman. May individual responsibility kag may accomplice kag may accessory. So pareho man sa revised penal code, kung may principal, may accomplice, may accessory. May superior responsibility kag may command responsibility. Unique ini nga feature sa layi, bangod, ang command responsibility kag ang superior responsibility nagahambal nga bisan ining superior officer wala directly nag-participate sa torture, they may be held liable. Example, Chief of Police ginabakol sang mga pulis ditong priso. Ang Chief of Police, why man niya nagsubo? Why man niya nag-participate? Pero balaan niya. Meaning, may power siya to put an end to the torture or to stop or even to prevent the torture. Wala niya ginhimo. Ang bansang lahi that superior officer is liable as principal. Kaya pareho lang na nag-interest siya sa pag-torture. So, jail guard, abi, why man niya ginagsaway ang jail guard? Bala niya ginabakol doon sa shabing head, ginabakol sa ibang mga jail guard, sa ibang mga priso. Pabayaan niya lang, hanggang natin, why man ko diyan nag-intra, why man ko diyan nagsubo. Hambal sa lahi, you may be held liable as principal. Meaning, kung anong penalidad nila, ano man na yung penalidad. So, unique na feature sa anti-torture law. Now, it may also be liable na ang knowledge siya sa superior officer after the fact na yan. Meaning, tapos na. Nabakol na ito sa police, pag-abot sa chief of police, sabi, tapos na. Yang bansang chief of police, ano da, ako liabilidad, kaya why mo ko yung intra, why ko yung ganit balo. Ang bansang layo, the moment ka naka-acquire ka knowledge, dapat makanda ka investigation. Failure to do that, you may be held administratively liable under 9851. So all in all, basta superior officer ka, kag may kaso na torture, dapat may hinuon ka din. Either to stop, or to prevent, or to later on conduct an investigation. Okay. Ang penalty is 1 to 6 months imprisonment up to reclusion perpetua. Okay? Amo nang pinakamataas, reclusion perpetua. Or life imprisonment, yung close parenthesis nila. Ang detained person has the right to physical, medical, and psychological examination. I-emphasize to right to physical, medical, and psychological examination. Kung may nadako, kung may napriso,
pwede niya i-invoke ang right niya na mapa-physical examination ako, mapa-medical ako. Now, this is not only intended to protect arrested person or detained person. Ang purpose naman sini para i-protect ang aton ng mga persons in authority. It may be possible na ang tao gindako sang lain niya ka grupo. Tapos gindala sa police station, nabakol na tuya sa mga nagdakop, at ko ang nagdakop mga tambay o mga sibilyan, laban-laban na kung kaysa monitor gina sila. So kung ikaw nga pulis, ang obligasyon mo to protect yourself is to conduct a medical examination para masiguro mo wala. Later, ang presumption balaan kung mapatay ang priso, kag-ara sa imo kustudiya, ikaw ang may liability, ikaw may sala. So it is now a procedure, ari ng aton friends from the BGMP. By the way, notice ko ang purple. Ang March gali is a Women's Month. Daw timely kayo mga women aton ng mga bisita, aton ng mga participants. Now, going back sa aton discussion on medical and physical examination. Ang atong BGMP, subong di ba protocol na atong may i-remit na priso, nag-require din sa medical examination. Para makasiguro nila may mo ito yung bakol na yung tisdalo sa amon, kaya karon binakol nyo to inyo ya, o may masakit na to ya, pag abot sa amon, kag napatay, kami niyan manabat. Okay? So again, this right is not only intended to protect the arrested, the detained person, but also to protect our persons in authority. Torture is a separate and independent crime. So kung pag-torture mo, na-commit mo other crimes, like ang means mo pag-torture, gin-rape mo ang victim, you may be liable for rape and torture. Pag torture mo, napatay ang victim, you will be liable for torture, homicide, or murder, as the case may be. Ambal nila kuno ang test of a good torturer inang he or she is able to inflict pain and suffering without necessarily killing the victim. Kaya kung pagpitik mo pa lang sa biktima mo napatay na, hindi ka manami ng torturer. Kaya waay niya ma-experiensyahan ang pain, ang suffering, ang katuyong ng sakit. So, hindi necessary na mapatay din ang victim. Kung mapatay, another case na siya. Okay. No amnesty for those convicted of torture. May iban kitang mga kaso na pwede yang nakadaan sa amnesty sa gobyerno. Kung torture imo kaso, wala amnesty. It seeks to protect all persons under custody of the police, military, intelligence units, other agencies in security sector. Meaning, pwede ka lang mabiktima sa torture, liwaton ko, if you are under custody. Meaning, you are detained, you are arrested by persons in authority. Kung sasagwa kay mo ya, meaning why ka pa ma-arrest, that is not torture. Example, inalagas ka sa pulis, pag hindi ka labot ng pulis or gimpakuan ng pulis, sang lapit na lang, malabot ka na gid, tinindakan ka sa pulis. Tindakan ka sa likod, namumo ka, nasmakan, injure ka. Ambal ka, naka-attend ko to seminar sa HR Finance ko sa torture. That is not torture. Nga, ay ka pa ma-arrest, ay ka pa ma-detain. You are not under custody. Okay? Nagsulangay ka mo, nag-away ka mo sa tupad balay mo, pulis. Kasi kung ano man da ang bulak mo, mabigin tapakan niya, nag-away ka mo. Tinampak ka sa tupad balay mo, pulis. Pulis ka ha, pailang ka ka-torture. That is not torture. Kay absent ang element nga under custody ikaw. Ato ya, murder dito yung kaso niya. Pero hindi ko siya mag-torture. Kaya nga, why is an intention to inflict pain and suffering and also ang biktima, wala man under custody niya. Okay?
Another example, ginpalagas mo ang pulis o ginpalagas ang suspect ang pulis. Pagdakop sa pulis, ginpusasan, nagahapa na to ang biktima, linapakya pa. That is now torture. Kaya nga, under custody na ang biktima. Okay, unnecessary force ang gingamit. Sige? So, element, dapat person in authority kag ang biktima under custody. Now, ang question is, what is torture? Ano ko ning torture? Torture is an act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is inflicted on a person to obtain from him or her or a third person information or confession. So, gin-inflict mo ang severe pain and suffering para may kuhaon ka ng information or paakuon sa isa kasala. May nagpamapot sa unang mag-inserti. Suppose, gin-itik ya kuya, gin-itik ko lang, kapakalaman. Is that torture? Well, depende sa tao, depende sa epekto niya. Kung pag-itik niya, kalalamon itong tao, pag nagkakalipong na sa sobrang na itik, that may already constitute torture. Pero may araw niyang wala kalalaman, hindi yung guro torture, kaya hindi na painful. Ipakagat mo sa subay, isa katao, hindi na torture, kaya hindi, isang kabilong subay, kaya hindi severe pain and suffering. Pero kung gingaid mo to sa bungusod, ginatos o linibo na to kasubay ng kagat sa iya, that may already constitute torture. Okay? Ginpitik mo lang sa dulunggan, yung torture mo yan, pitik, hindi niya torture pa. Pero kung hala mo kapitik na naglabitas ng dulunggan niya, then that may constitute torture. Okay? Remember, ang purpose is to get information or confession. Second, as a punishment or ill treatment for an act that he or she or a third person has committed or is suspected of having committed. Remember, ang person under custody. Sample ta priso. Nag-attempt na lagyo. Ito yung mga priso ay nang dito grahon sa 24 hours, araman sa susunod. They have all the time. Plano sila na kung paano magpalagyo. Nag-attempt sila na lagyo. Lakpan. Pagdakop mo, tunto ka, tubuon mong pangabuhi ko, tubuon mo ang karir ko, ginbakol as a penalty or as a punishment sa ilagin mo that may now constitute torture. Okay? Next, intimidating or coercing him, her or third person for any reason based on discrimination of any kind. Kung trami mo yung mga maitom, so tanan na maitom, ginapagutuman mo to. Or kung trami ka kraya, kay way ka panyaga, kay gma lang. So ginapabudlayan ang pangabuhi nila. Mutunto ka, kay way ka muga panyaga, kay gma tinyo, hindi tak mo papakanon. Ang imo nga reason is discrimination. Discrimination of any kind. So it may be political, religious, it may be any kind. Na kontrami mo yung mga ilunggo kay Pikalon. Nabi. Mo may pinahan mo yung mga grupo sa mga ilunggo. O kontra mo man may isa ka grupo. Discrimination ang ground ng torture. Okay? And it is committed by a person in authority or by an agent of a person in authority. So kung ordinary civilian, hindi pwede maging liable for torture. Okay? Again, torture is about power, torture is about authority. Maybe other crimes, but not torture. The only exception kung he acted together with a person in authority. Para bigyan mo sa sang person in authority nga manupakul.
may common design sila. So, pwede naman mo siya na liability kay ti ako one is ako all. Sige. It does not include any pain or suffering arising only from, inherent in, or incidental to lawful sanctions. Mambal ka, ang iyabi nga penalty mangminta sa pader. Ang bali mainit na initan ako. Tapos nakitaan ako sa crush ko, nahuyaan ako sa psychological torture. Hindi na siya, kaya nga incidental na yan. Itakdan mo pusas, nagalasaya ka waras, naglapilas ya ka mo, yung sabi yan. Incidental, that is not torture. Okay. Now, physical torture, i-run through ko lang ang product material time. Ang mga examples ng physical torture. Mahapos na yung physical torture ma-determine, kaya makita mo yung injuries. So, mga examples na lang ha, hindi nilimitado sa gari. There may be other acts of torture. So, systematic beating, headbanging, punching, kicking, striking with truncheon, rifle butt, or other similar objects. Jumping on stomach. Okay. Kung giloksuhan mo ang busong ka isa katawo or tiyan niya, pin pa kung bago lang sa panyaga o bago kay igma, wide man siguro rawayon sila, torture gin na niya. Linapak mo sa busong, torture. Ginbakon sa torture. Food deprivation, meaning ginpagutuman mo, or ginpakaon mo, pero ginpakaon mo, mga not suitable for human consumption. Like mga panos na nga pagkaon, mga higop sang sapat, higop sang tao. That's torture. Electric shock. Wala sang qualification kung 220 or 110 voltahe. Basta gingamit mo electric shock, torture na. Okay. Cigarette burning with electric rods, hot oil, rubbing of pepper, or chemical substances. Musnusan mong bulik niya, or ang mata niya, or ang ilok, isang katumbal, isang tripis, torture. May kaso kami sa muna, ginhimo nila, musnusan nila sa isa ka tripis, ang bulik sa bulik sa biktima. Sang gabi nga ginusnusan do okay, pamando ay pamansang grabe, gin nga pain. Pero pag siga sa adlaw, pag adlaw nila, dito na grabe nagamama ng tao. Nasunog ang iyang buli. Nasunog iyang buli. Submersion of head in water or urine, excrement, vomit of blood, ilog mo. By the way, isa sa mga favorite sa muna ko ng mga modes sa torture, inapatuluan ka lang nila tubig. Water cure yata nawag nila sila. Tuluan ka din sa tubig. Ang purpose na hindi nga para bukon ang ulo mo. Kay hambali lang bisan katulong tubig, later on mabuho ulo mo. Painful na siya kay naa ang tubig mailig na sa imo nga ilong. Ang aton reaction sa lawas tabas sa may fluid nga nagasulod sa ilong, naga-close ang aton nostril. Amo nang reason na kung mag-dive ka sa swimming pool, nga away nagsulod ng tubig, automatic nagasira ng aton nostril. Dipinsa niya sa bakasta. Now, kung patuluan sa tubig diri, hindi man siya totally nga mapatay. Pero naga-close ang iyang nostril. Ang feeling niya sinha, daw na malumos siya, kaya hindi sa ginhawa mo yung ka-close. Pero hindi man siya mapatay. Okay. Wala mo ko bang natistingan yung karon mo. Based ina sa study, kung nga amo ng favorite nga isa nga mode. Being tied or forced to assume fixed, stressful but in position. Nablang ikabit ka tapos may bintana, gatihin ka. Siguro kung mga 1 minute, okay man na. Pero kung nga inuras na, hindi ka kapungko, kay mabitas kamot mo. Hindi ka man ka pungko, kay of course, hindi ka man ka tindog, mandugay, kay ang pusuk-pusukan mo, mabugto na. Sa muna, may mga cases na monkey house. Isa ka case na monkey house, may ganimo sila nga
may kuha na pointed na sa diri sa babaw, pointed man di sa dadong, isulod ka dito, ga crouch ka muna. Daw monkey, lagwa mo na. Hindi ka katindo kay matuhog ulo mo, hindi ka mangtungko, matuhog bulig mo. So, you'll be forced to assume a position na fixed. So, very painful na siya. Rape and sexual abuse, of course. So, kung ang purpose mo nga i-rape mo siya, to get information as a penalty, to get confession, or any kind of discrimination, torture, and rape. Mutilation or amputation of body parts. Ang mutilation is the cutting off. Ano nga ginautod mo kung mutilation? Body parts intended for reproduction. Okay? Ang amputation niya, any other body parts. Ginutod mo kamot niya, ginutod mo ear niya, amputation. Pero kung ang ginutod mo niya, ang iyang penis, ang nipples ng babae, that's amputation. That's mutilation. Pero regardless kung amputation na o mutilation, torture na siya. Ginutod mo ang buhok. Hindi siya magsulod diri sa physical torture, pero may chance na magsulod sa psychological torture. Okay? Later on. Ginutod mo ang kuko. Kung kuko hindi malang painful, hindi na siya mag-torture. Dental torture or forced teeth extraction, I suppose, without the benefit of anesthesia. Kung may anesthesia, liwayo na to pain. Kung may pain, gamay na lang. Okay. So may mga cases ang una na ginagabot ng pliers ng hipon sa hipon. Pulling out of fingernails, hindi baog nga kuko, ang buhay ng kuko, ginagalbot na. May mga cases ang una sa tayo sa martial law, nga documented na yan, ginapanggabot anay kuko nila, or ginasuksukan sa stick ang dalan sa kuko. Para ma-feel mo ang kananam sa sakit. Harmful exposure to elements such as sunlight and cold. Sa mga detainees, siguro para karon ni Attorney Turato, di ba may sunning sila? Dapat may sun. Kaya kung wala sunning, hindi mo pag i-allow na mainitan ang mga priso, basigwa niya daw matikit. Vitamin D na. Now, suppose to comply with the sunning requirement, ginapainitan mo. Kung ginapainitan mo, mga launay, bidya, alas 2 sa hapon, in order to comply with your sunning needs, ipainitan ka mo. Alauna, alas 2 sa hapon, that may already constitute torture, kaya harmful na mo. Or, paliguan, gusto nyo maligo sa ulan, paliguan, alaunas ka agahon, di malasakit sila, so harmful na yun. Use of plastic bag and other materials on the head to the point of suffocation or asphyxiation. Utson mo ulo niya, nagsumbagon sa surok-surok, di sa kaginahawa kay nagatabon ng plastic sa ilong niya. Malipong na siya. Now, use of psychoactive drugs to change perception, memory, alertness, and will of person. Okay? Psychoactive drugs ng mga truth serum bala. Sa muna ko may mga cases na injectionan ka, nanugid ka na. Kung anong ginapamangkot si mo, ginasabat mo, manugid ka sa natutuho. I don't know kung may aral kita dari sa Pilipinas na. Pero ang iba na ginagamit para manugid, ang nabalaan ko lang, San Miguel, Tanduay, Emperador. Kaya iban kung mainom-inom. Manugid sa dahil, sino crush niya, sinong punta. Pero psychoactive drugs, I don't know kung may mga amorsili sa Pilipinas. And other analogous acts of physical torture. So, parehas na isa sa mga kaso na palangga. I don't know if familiar kung sa palangga. Ang biktima sa pulis. Gin palangga. Lain yung palangga, palangga niya, gin lab niya. Palangga. Ang iyang dapadapagin hanot sa luwag. Dapa-dapa niya. Wala din siya reklamo kaya hindi bang tama kasakit.
Pero nahandok man siya first. Inahanot siya di sa dapa-dapa. Nagpula na ng dapa-dapa niya. Pagkatapos hanot sa iya, hindi naman sa mga pulis. Lugar matindog siya, hindi siya katindog. Pero di kasakit sa iya nga dapa-dapa, kay nerve endings sa siyang dapa-dapa. So kung tumindog ka, may pressure, feeling na kung lilibo kang kadagom, ang nagatuslok siya ng dapa-dapa. So nagkakamang na lang siya, tapos siya kamang di sa tindog. Pero kung taon mo, hindi lang tama hindi injury, kaya nakapula na ng dapa-dapa niya. So, yet torture na siya. Very, very painful. Physical torture. Okay, now let's go to the second type of torture. The mental or psychological torture. Ini medyo mabulbudlay. Kaya nga, hindi niya very apparent ang injury. Unlike sa physical torture, gabalan ng mata niya, may mga balik siya, kita na. Mental ya, psychological, you need a psychologist, you need a psychiatrist. Mas madalong na investigasyon ana yung buwan mo to prove mental or psychological torture. Anyway, it refers to acts committed by a person in authority or agent of a person in authority which are calculated to affect or confuse the mind and or undermine a person's dignity and moral, such as blindfolding. Isang una, practice na may manakpan galing nga suspect, blindfold na. Dalon po din, dalon. Na may ang mga reasons na gina-blindfold, parang nga kung diin sa dalon, di niya mabalaan. Di ba? Kung may, sa umaga mo naman, di ba, kayo patalangan ka na ayam or puding, putson mo na yung dalon to sa release ng train. Kung hindi mo ba putson, pagbalik mo, ito naman sa balay mo. So, mo man na i-blindfold nila para hindi niya balaan kung sa dalon. Isa pa gid, hindi niya mabalaan kung sino nagsurok-surok sa iya, kaya hindi niya blindfold mo. Sa subong, ang blindfolding is already prohibited. In fact, it is torture under Republic Act 9745. Okay? So, hindi na pwedeng tukson. Threatening a person or his relatives with bodily harm, execution, or wrongful acts. Confinement in solitary cells or secret detention places. Na magambag kita nga solitary cells, inang Bartolina. Now, may arangan ka ka-confuse nga kung isa ka lang kuno sa preso sa silda, Bartolina na actually hindi. Okay? Sometimes nagkakatabuin na, ang intention is to protect you or to protect other detainees. Pero kung buang na saya or gamaoy, iupod mo na sa iban ng mga preso, either mapatyon siya or mapatay niya ang iban or maharm niya ang iban ng preso. So kung kaisa ginabutang na sa separately, that is not solitary confinement. Ang ginamin niya sa solitary confinement o Bartolina, limited ang iya access sa air, limited ang access niya sa light, plus ang iya na right to communicate is also deprived sa iya. Okay? So inaya Bartolina. The other one is secret detention places. Illegal na ina sa kuno ang secret detention places. Now, ang aton nga mga authority, they are required to submit to us list of detention places. Ang BGMP regularly nag-submit sa amon sa list of detention places. Ang police ga-submit man. I don't know ano kulot o ano kadamo. Pero why pa naman makita nga may nagsubmit nga may ari amon list of secret detention places. Maayan. Kaya kung isabit na sa amin, hindi na to secret, may balalan naman. Pero ang secret detention places is prohibited. Prolonged interrogation. Prolonged interrogation is subjective. How long is prolonged? Kung recidivist, ang pabalik-balik na, halina nga katatlo, kaapat na balik-balik sa presuhan, nagmasteral na nagdoktoral, nag-postdoctoral pa. 1 hour, 2 hours interrogation niya, hindi na guro prolong pa. Pero for a first-time offender, basta 30 minutes, sulit-sulit, balik-balik, mo consider mo prolonged interrogation. So, depende sa victim or sa person to judge whether it is prolonged interrogation.
preparing a prisoner for a show trial, public display, or public humiliation of a detainee or prisoner. Inablang pagdapok mo, pabaliugan mo sang kartulina di mingaran nga makawat ako kag ilibot sa tinda o sa plaza, show trial, illegal na siya, torture na siya. Nga agi na prohibit na, may due process pa kita, may korte. Suppose sabi na quit siya, balik mo pa ito kay libot mo ito yung plaza. Kung kaisa gani ginoriba yung pang manok niya nga kinawak o ano ng mga gina-prejudge mo ang tao. May other penalties na dapat impose sa iya. Causing unscheduled transfer of person deprived of liberty from one place to another, creating the belief that he or she shall be summarily executed. In the middle of the night, pabangon mo siya, oy, bugtaw na. Tapos, palakat-lakatan mo sa likod sa building, kaya kung abi daw. Ang feeling niya wala nang i-patyon siya, quote-in-quote, sa mga i-salvage siya, kaya gini pa bangon mo to. Psychological torture na. Maltreating a member of a person's family, maltreating a member of a person's family, causing the torture session to be witnessed in a person's family. This one, denial of sleep or rest. Sa subong, manami ititulog. Di kay why kung nakapahuway. Pahilan, tabalato siya tayo na buko sa torture kay he denied us of sleep or rest. Diba? I also asked this sa mga one time sa mga pulis. Under training sila. Ang balputi, ang oras ka mo nagabutang mo, yung mga it's at 3:30, 4 o'clock, butaw na kami, kami mag-chatting, tapos late naman kami katulog. And so there was denial of sleep. Tapos, ang naka-deny sila sa sleep, policeman, kasi under training sila. Now, ang question is, can you file torture against your training officers? No. Kaya nga, you are not under custody. Similar sa inyo, you are not under custody. You have a choice. Muli, kato turuyo, to ano tanang sa wakal to muli. Pwede kaya ka pwede. I mean, kasi malain ng buhat kaya imaw mong biniyaan mo, pero why ka sa criminal liability. Kung police ka nga, why din tapos training mo, so guys, hindi mo makuha to promotion mo or other. May mga benefits na hindi available sa inyo. Pero may choice ka. Now, lain niya, kung detainee ka, kung gusto mo matulog, dugay-dugay, may nagsabyas ang tubig sa inyo. Or, tuyo-tuyo, kanagin matulog ka, may nagbitbit sa kaldero, tukang pulpugon sa tupagon. Or may nagkanta nga libagon, numero 1 kalibagon, hindi ka natulog. Hambal sa law, that is torture. Because sleep is very, very important. Tatlo ka daw, hindi ka ka-sleep, may pihis na puno ng imo ulo. But denial ka kwan ka na nakaka-detach ka sa reality. That's why I always tell my students sa College of Law, wala tuyo ka tulog. Do not force yourself to study na natuyo ka because that would be an exercise in futility. Pero lain mo na yan nga, matulog ko blanay, mabugtaw ko, alas 8 ay matuon ko. May, alas 8 sa agaw ay kapag-bugtaw. Nawili ka po. Okay? So, it highlights the importance of sleep. So, kung i-deny na sa imo, that's torture. Shame inflictions, stripping the person naked, parading him or her in public, shaving the victim's head or putting marks on his or her body against his or her will. Shaving. Kung gusto niya yan, may problema. For instance, preso. Gusto niya magpakalbo. Kasi mahal shampoo, budlay tubig, ngunit gusto niya nagbuang buko. Kung nagpakalbo siya o ginkalbo siya, kabuhay mo saya reklamo, that is not torture. Pero kung ginpilit mo siya nga kalbuhon, then torture na. Di ba, I don't know kung gina-practice pa. Sa una, sa BJMP or sa mga provincial jails,
hindi pa BJP, provincial jail. In practice, kung bato ka nga detainee, ginashade na ang buhok, lalaki ha, ginashade na ang purpose na to distinguish new detainees from old detainees. Okay? So, sila uno pala nga na kung manubo yung buhok, laban-laban mga bagoy na. Okay? So, now, why man asang malain basta nagpasugot ang detainee. Okay? Puting marks, butang siya tato or markada, agila na, maya or lago or ano day butang niya. Basta why sa ginpilit, that is not torture. Okay? Ang gina-highlight rin, against his will. Deliberately prohibiting the victim to communicate with any member of his or her family. Di siya ka istorya, why sa sandalaw. Now, this is torture. This is also violation of the Public Act 7448. So kung deliberately prohibited family or the relatives and detainee para mag-visit, deliberately Anti-Torture Law 7448 and other analogous acts of mental or psychological torture. So, ano itong mga examples ng mental or psychological torture. Now, ang ikatatlo, ning other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. Actually, ang tawag sila cuts all. Ang third nga klase. Kung hindi sa magsulod sa physical, kag sa psychological, dili sa magsulod sa others. Others cuts all. Ano ni siya? Now, deliberate or aggravated treatment not listed under physical or psychological torture that is inflicted by a person in authority or an agent of a person in authority against a person in custody which attains a level of severity sufficient to cause suffering, gross humiliation, or debasement. Suffering, gross humiliation, or debasement. Example, pagtakot mo siya, ginpaubahan pagpasakaon sa babaw niyo kagpadalos uson, di na palak yan ang mga parties ng lawas. That is not only degrading, that is humiliating. Unusual pa. So, ang konstitusyon nato nag-prohibit sa unusual punishment. Ano pa wa, hindi mag-prosper ang proposal sa una nga tanan nga mga lalaki nga ng rape is subject sa castration, kapunon. Wala, para hindi magdamo ang lahi na. Why not prosper na that is unusual. Okay? Unusual punishment. Wala kita yan sa penalty nga kung nangawag ka, dakpan ka, kag na convict of dan katudlo. Because that is also unusual and that is degrading. Nga, nautod niya kamot mo sa tracer, to kay kapansya, kasi muna sa tracer, utod, kita ka ng kawat, utod-tudlo yan. Alang-alang mo butangan sa placard, dawas mo nga, nautod niya sa tracer, o nautod ni pagpanit ko sa niyog. So, amo nang gusto nga, amo nang purpose na gina-prohibit ko mga types of penalties. Now, there may be other instances like sa time sa COVID, may isa kami ka-case. Nadakpan ang mga tao na nag-violate sa COVID protocol in the last isa ka lugar. Eh, daw medyo mga effeminate, hindi mo sang nagdakop sila, why sila pang priso, man aking butang mananda, yung maintain man ang social distancing. Pero gining pauba sila, kaging pasaot-saot sa present sa iba ng mga tao. Humiliation. May ibang kaya nga na namin, waswas sila yan tao. Pero damo dito ang hindi tani, iba ng pilitan. Now that is an example of other forms of torture. Okay? So dire na ako mag-end, 45 minutes. Liwatong ko lang, tatlo ka klase ng torture, physical, mental or psychological, and other forms of torture. Applicable lang ang torture kung ang biktima under custody kag ang offender person in authority. Okay, so that's it. Kabay pa, may nakuha ka mo kung may mga questions. We start ni si Pet or later na lang? Maybe let's have a 5-minute break so that you can move on.
Or if you have questions, siguro we can use the sometimes ginaprepara natin ito lang. Sa 7438 or sa torture, on my questions, clarifications, wala din. Bakit naman po? Ang anti-torture? Ang anti-torture, kada country or countries na nag-ratify sa Convention Against Torture, it's a treaty. Required sila na magpasar sa layi. Ang aton 9745 aton reply to comply with our obligations when we ratified the Convention Against Torture. So 9745 applicable ang ini diri sa Pilipinas. Kag sa mga tawo nga ari diri sa Pilipinas. Okay? Maybe in other countries may lain sila pero lain naman yung type or pag-apply. Attorney. Yes, Father. Good afternoon. Parte ni sa discuss atong kagaina before lunch sa 7438. Can you just present to us the definitions or the distinctions of the work of the different persons in the judicial process, like the anong work sang fiscal, anong work sang judge, sang attorneys, and etc. So that we will just have a common understanding kag maintindihan namon when you say fiscal, ang may work nila, mag sila nga judge, ang may work nila. Thank you. Okay. Una, siguro pag-file sang kaso. Pag-file sang kaso, basta kriminal, ang may mayor na obligasyon sila na mag-prepara sang dokumento kag mag-file ang atong pulis. Okay? Unless gusto mo imo yung ikaw yung makuha mo sa abogado or kabalo ka imo yung mag-prepara sa mga dokumento, pwede man ina. Now, i-file kay kung kriminal, ang mayor sila nga biktima is the state, estado. Now, kasi ako po yung rape na estado yung biktima. Kaya ang presumption sila na ang biktima is the state. Kaya ang aton nga criminal process, diriging pattern aton ini sa Inglaterra, sang una nga ginsunod man, sang Amerika nga ginsunod pa man. Sang una nga tsimpo sa Inglaterra, kung may ginkawat nga baboy or properties ang isa ka tabo, remember ang tanan ng propiedad sa isa ka kingdom is owned by the king. So bisan may baboy kada, technically ang baboy owned by the king. So kung ginkawat ang baboy mo, ang king sina ang desisyon. Okay? It is an offense against the king. It is not an offense against kung sino itong nagasabot sa baboy. And the king is now required to make a ruling. So kung ang king mo itong natulog-tulog, hambal nila na-disturb ang iyang peace. So it's a disturbance of the peace of the king. May pinatay ka itong tao, it is an offense against the king na pinatay mo ang iyang subject. Now, ginsunod man ina sa Amerika, kag later on, ginsunod man natin sa Pilipinas. Na kung criminal ang imo nga kaso, ang opensa nga ina is against the state, against sa gobyerno. Ano yung matabo sa private nga biktima? Na-reduce na siya, nothing more but a witness. Okay, witness na siya. Now, that is why police ang dapat mag-file or may obligasyon mag-file sa criminal case or complaint. I-file niya na sa prosecutor's office. Okay. Sa fiscal. Ang fiscal, sa muna, fiscal na panawag, pero daw hindi ka manami ang fiscal na term kay iban, ginislan yung fiscal, hindi muna fiscals, ginislan nila prosecutors. Okay? They represent the state, estado ng ila yung ginarepresenta. Pag-file sa kaso sa prosecutor's office, respondent ka pa lang sina, hindi ka pa sina-accuse. So makandak ang fiscal sa preliminary investigation, kuha kay mo sa imong private na abogado. Or, kung ay abogado, public attorney's office na lawyer. Pagtapos sa fiscal, kung may probable cause,
i-file ngayon na sang piskal ang kaso sa court. Pag-file sang kaso sa court, the judge na sinadaang ma-receive. Kung may probable cause, pag-file sa judge, may issue ang judge sang warrant of arrest. Okay? Ang purpose ng warrant of arrest para maka-acquire siya jurisdiction over the person. So kung may warrant of arrest, dakot ka. Kung bailable, you can bail. Kung di ka kasarante, priso ka. Kung non-bailable, pwede ka man gapon ka petition for bail. Pero this time, bail is no longer a matter of right, but a matter of discretion. So i-prove mo dira, non-bailable, i-prove mo nga ang imong offense, ang evidence, hindi tama kabasko, meaning guilt, hindi tama kabasko. So may chance mag-grant pa ang bail. Isa non-bailable ang imong kaso, like murder or rape. So ang judge, amo niya ang decide sa kaso. Now kung i-hearing mo na ang kaso, the prosecutor or ang fiscal will now act as the lawyer of the complainant or the victim. Kung nakuha kay mo isang private nga abogado, the private lawyer will act under the direct control and supervision of the prosecutor. Ang main niya nga obra sa private nga abogado, mag-prove lang sang civil damages. Amo nang iya nga ngayon. Pero in reality, kung nagwa ka private nga abogado, ang ginahimo sa nasang piskal, ikaw na lang dah prosecute. Kaya di para makapahuway-huway na ang piskal sa iyang mga obra. Okay? But still, the private lawyer is under the direct control and supervision of the prosecutor. Kaya ang real victim is the state. So ang judge ang nang nag-decision, ang prosecutor ang nang nag-act as lawyer sa biktima, ang defense counsel, kung tao mo na or private lawyer, will act as the lawyer of the accused. Kung sa court na accused na sinang panawag. Kung sa fiscal, respondent. Okay? Yes, ma'am. That is a five-pillar criminal justice system. Ate, ang 5 pillars na, may community na pinaka-importante, may dawati, community. Ang 5 pillars na, ang atong law enforcement, ang prosecution, ang atong judiciary, and of course, community. Ako I would always say, ang pinaka-importante dira ang community. Kaya hindi man mag-successful ang police kung wala ka participate, wala naka-cooperate ang community. Ang correction, ang lang sa aton nga mga jails or aton mga rehabilitation centers, kung pagwa niya, problemado ang integration o reintegration, ang community hindi man receptive, naman may re-offending ng mga tabo. Pwede magutuman kasi ang na sa 5 na pillars, dapat nag-act din sila in harmony, and of course, ang community gid ang isa sa pinaka. Correct. Okay? Sige. So, that's it. My next topic kita, ihatag ko na ang mic sa kay Chris. Thank you very much. Kaya may hapon liwasa to. Thank you very much, Director Julie. Thank you very much. And now, musta? Snacks na tayo, di ba? At ako nanay, o diba? Biko, dos sugong pa lang kita na mas snacks na tayo. Ako, paliwanti ng nanay. That's good. Okay, so we will have a topic that will be presented. And this time, we will learn about the Mandela Rules. As we said, ano mga standards nga dapat i-observe natin in the jail facilities and in the custody of our persons deprived of liberty.